Dahil special itong araw na ito, special din yung mga tao magsasalita sa atin ngayon. Yes, kaya naman tawagin na natin ang ating mga tatay. Dito sa New Life Tondo, tawagin natin si Brother Rex, Gerald, Brother Toti, and Dads! Ayun, good morning New Life Tondo. Welcome po sa ating Father's Day Talk. I'll be your host for today, so wala po kayong choice. So bago tayo magsimula, ayun, gusto ko lang ulit yung mga tatay, Happy Father's Day. Yun. So meron po tayo ditong 4 na magigiting na tatay na i-share yung kanilang life stories at ang kanilang mga experience bilang isang tatay. So, simulan siguro natin kay Kuya Toti. Magpakilala po at saka ilang ang anak at edad po ng mga anak po natin. Okay, ako po si Brother Toti. Ang full name ko, Ernesto David. Okay? Nag-umpisa akong maging single parent 12 years ago. Okay? Yung edad, wag na. Di po. Seriously, I am already 62 years old. Senior citizen na. Hindi obvious kasi pogi pa rin daw. May narinig ako dito sa gilid eh. Okay natin, Dads? Magandang umaga po sa bawat isa. Dads D. Guzman po. I'm 62 years old with... According to age? Yung panganay ko ay 38, 35, at saka 15. 20 years ang pagitan. Good morning po sa lahat and Happy Father's Day po sa mga tatay na nandito. Ako nga po pala si Brother Rex, isa lamang kami, 3 anak po. Yung isa po panganay, 13 years old. Yung sumunod po, 9 years old. And yung bunso, si Arya, 4 years old. Yan po. Ilang taong ka na raw? Ma'am Jade lang mo. 38 po. Pinakabatang tatay po dito sa mga katabi ko. Good morning, ako po si Gerald. Ako po yung pinakabata, 25 years old. Joke lang. That's the spirit. And meron pong 2 anak, 8 years old si Makisig and then 11 months si Mayumi. So 2 anak. Edad? Talaga? 39. Ayun, okay. So siguro simulan natin siguro kay kay Daddy Dads ulit. So syempre po nasanay po tayong may katuwang sa buhay, no. So sabay na tinataguyod ang ating mga anak. So yung tanong ko po is, can you share your most challenging moments sa pagiging solo parent? At ano yung natutunan mo dito at mga adjustments? Okay. Sige, bigyan muna natin ng background yung bakit ako single parent. Okay? Kasi ma-misled nyo. Hindi po ako humiwalay o hindi humiwalay ang asawa ko sa akin. At ano pa ba? Kaya ako single parent kasi nag-homecoming na yung asawa ko noong 2012. Yan. So being background din, bago siya pumanaw, meron po akong anak na isang babae who died at the age of 18. No? That's 2011, yung anak kong babae. And then after 1 year and 1 month, namatay naman yung aking wife. Diba? Grabe ang trials. Pero but by the grace of God, nasa harapan niyo pa rin ako ngayon. Amen. Patungkol sa single parent, mahirap talaga. Okay? Very challenging. No? Lalo na bigla pa yan. No? Bigla akong iniwan. Napakabait po ng asawa ko. Nakita ko yung Proverbs 31 sa kanya, the virtuous wife. At yung anak ko, no, graduate siya ng valedictorian ng high school. Full scholar siya sa University of the East. Very intelligent at sobra yung puso niya sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? At naalala ko, bago siya pumanaw, no, 1 week before na pumanaw siya, nag-request pa siya na kumanta sa worship team, part of worship team. And then, 1 week namatay na po siya. Okay, that's the background.
Okay? Naiwan sa akin si James. Wala siya ngayon, umuwi na kanina nandito. Okay? At the age of magse-17 yata. Okay? So I started 12 years ago of being a single parent, no? So anong nangyari, ito yung challenge talaga na hindi ko makalimutan. Nagkaroon kami ng argumento ni James at sa mag-ama, okay lang yun. Kasi sa akin, open-ended naman yung communication namin. Dahil gusto ko i-share yung aking kalooban sa kanya, siya rin gusto rin mag-share sa akin. So, minsan nagkaroon kami ng matinding argument. At bigla siya nagsalita, sabi niya, "Pa, hindi mo naman ako mahal eh. Ang mahal mo lang si ate." Yun para akong binuhusan ng tubig na malamig. Masakit para sa isang ama yun. Kasi wala namang amang hindi minahal ang kanyang anak. Amen? Yung ang iba, nagpapakasama, di ba? Bakit? Dahil para masuportahan yung mga anak. Dahil mahal niya yung mga anak. Okay? So, ang challenge sa akin, syempre, single parent, no? I decided to be a single parent. Hindi na po ako naghanap ng asawa. Bakit po? Nung mamamatay na yung asawa ko, in my arms, nangako ako sa kanya na hindi ko na siya papalitan. So, kaya naging single parent na ako. Ngayon, yung mga tanong, paano? Bakit? Bakit nagsalita ba si James ng ganon? No? Talagang umukilkil sa aking isipan at sa aking puso. Okay? Pag ganun marami na pong tanong sa buhay ko, bumabalik po ako dun sa manual natin. Yung manual in life natin is the Word of God. Magmamalfunction yung ating buhay bilang ama kung hindi natin binabasa yung manual natin. Katulad din yan ng appliances, pag nagmalfunction, kailangan basahin mo yung manual. So I seek God, I seek His Word. No? Pinabalik na naman ako sa Proverbs 31. Bakit? Hindi na ako mag-aasawa. Kasi yung Proverbs 31, yun yung pamantayan ng mabuting asawa. No? Kung hindi nyo alam. So binabalik ako doon. Nangako na ako sa asawa ko, hindi ko na siya papalitan. Amen? So I seek an advice from my friend, a pastor from Marikina. Sabi ko, Brad, ito problema ko. Sinabi ni James ito, hindi ko raw siya mahal. Tama, nililid ako ng Holy Spirit sa Proverbs 31. Ano ba to? Mag-aasawa ba ulit ako? And then we prayed in the Spirit. Nag-came out, sabi niya, hindi. You done the part of the Father, sabi niya, pero may kulang eh. Yung half of your role, being a mother. Kasi single parent eh. So, saliksikin mo yan sa Proverbs 31 kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Una-una, tinignan ko, talaga nag-pop up eh. Ako, pag nagbabasa ng Bible, nabubuhay eh. Parang nai-imbose yung word. Ang una kong nakita, time. Binibigay ng mga mother yung time nila. That time, graveyard shift ako. No? Wala akong time, hindi kami nakikita ni James kasi nagwo-work din siya eh. Sa lise. No? Minsan, tulog ako, umaalis, dumarating ako, wala na siya. So, yun, time. So, ang ginawa ko, nagpalipat ako sa pang-araw para magkaroon ako ng time kay James. And then as I meditate on the word in Proverbs 31, doon na nagsimula. Dapat pala marunong ako magluto. No? Dapat pala marunong ako mamalengke, mag-budget, mamalansya, maglaba, kahit pananahi ng mga butas namin, mga pantalon short, kailangan pala matutunan kayo. Naalala ko si James, natanggal lang yung butones ng polo, dinala pa sa tailoring. Sabi ko, dali lang yan, James. So, kailangan kong aralin yung role ng pagiging ina. And I believe, no, na silence na siya ngayon. Naramdaman niya na mahal ko siya. Kanina nandito siya eh. Nagulat ako sa likod, lumapit siya sa akin, yakap niya ako ng buong higpit. Because he realized na hindi naman talaga nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Thanks be to God. Thank you, Kuya Toti. So, yung tanong ko po, may pag-asa po ba yung mga single ladies natin? Just kidding po. Okay po. So, kay Daddy Dad, samahan po tayo lang po natin na
yung ibang anak niyo po wala na po sa inyong bahay po. So sanay po kasi tayo kasama at nakikita ang ating mga anak sa bahay. So ang tanong po, paano niyo po napagtagumpayan yung role bilang tatay kahit sila po ay nasa malayo na? Honestly, at 62 years experience sa buhay ko, kulang ang 5 minutes eh. Ano ba ang gagawin natin dyan? No. Sa dami kasi ng napagdaan na. No? But definitely, yung pag-alis ng inalagaan mo pagkapanganak hanggang sa mag-asawa, no, parang, can you let go? Na ganun-ganun na lang, ipapamigay mo na lang ba? Di ba? Masakit at mahirap dahil paano yung mga nakagawian yung kasabay mo siyang kumain? Kasabay mo siyang matulog o kaya inuutusan mo maghugas ng pinggan. Wala na ako utusan. Ako na lang maghugas ng pinggan. Di ba? Yung mga ganong issue ba? Kaya sabi ko, paano ko mapagtatagumpayan na wala na sila sa poder ko? At hindi ko naman sinasabing naging mabuti akong o mabait na ama sa kanila sa buong panahon nakasama ko sila. Kaya alam ko, sabi ko nga kung ako nagawa ko yung ginawa ng tatay ko na, umayo ka, kumbaga sa hanapin mo ang buhay mo. I let them go. I let them live of their life na makita nila yung very purpose nila, bakit sila kailangang humiwalay at bumuo ng pamilya, na kagaya ng ginawa sa akin ng aking mga magulang. Kaya sa puntong yon, naramdaman ko na siguro hindi naman kalungkutan yung hindi mo sila makita araw-araw because with the advent of technologies, madali nang mag-ship na o makita sila ngayon through messenger, video calls and everything. At saka sa mga machines, no? Minsan talaga ginagawa ko yung pag nainip ako at gusto ko silang makita, magmotor nga ako. They're living in Cainta. From Tondo to Cainta, mumutorin ko yon para lang makasama sila at makita sila. You know why? The best thing there is binubusog nila kasi ako pag nandun ako hindi ka pinababayaan. Kaya even na malayo na sila with the advent of technologies, parang napakalapit din nila sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Pero sabi nga, iba pa rin yung personal mo silang makita at nayayakap mo, nahihipo mo. Kaya nga nung dumating kanina yung anak ko from Cainta, napaluha ako No? Ayun sila. Siyempre, Father's Day, hindi mo inaasahan na busy rin kasi tatay din yung asawa niya, baka gusto nila lumabas. But they chose na kami ay makasama. Kaya thank God dahil may puso sila mapagmahal sa magulang. Amen. Yes, our church kasi believe, no, sa kaya pastor believe that there's a blessing in releasing talaga. So, if we release our children sa kanila, we teach them kasi how to become independent kasi sa kanilang mga buhay din. So, thank you Kuya Dads. So, punta naman tayo sa ating gwapong-gwapong pinakabatang Kuya Rex. Kasi po, di ba, typical sa atin mga Pilipino or mostly kasi, ang mga taong bahay talaga is babae. So, ngayon na ikaw yung taong bahay sa inyo, mag-asawa, so ano yung pinakamahirap na gawaing bahay para sa'yo? At paano ito na pagtagumpayang nagawin palagi? Ayun, linawin ko lang rin. Ako po isang full-time na ama at naging maganda lang rin po yung usapan namin ng asawa ko kasi ang asawa ko po is full-time na nasa work niya, call center. At ako po medyo mas marami talagang oras na makapag hands-on sa bahay. Tapos makapag-alaga sa mga bata. Kumbaga ako yung able na gawin yung bagay na yon. At full-time rin po ako sa church, pero hindi naman po talagang buong buhay ko o buong oras ko nauubos sa church. Kumbaga marami rin po oras na pwedeng mag-sideline. Hindi pagka sinabi pong full-time dad ka na, is talagang sa bahay ka lang. Pagka nag-full-time dad ka, siyempre may mga sideline ka rin dyan. Kumbaga, kung kaya ng oras, sisingitan mo. Kasi yan nga rin yung turo sa amin ni Pastor Herbie, kung mas marami kang oras, lalo na sa kalalakihan, mag-grid ka. Kumbaga, ka ng trabaho kung pwede mo pang isingit. Ayun, kung sa mga challenges, yun sa mga tanong na ano ba yung mga nagiging problema sa bahay, sa amin siguro ang akin yung sa oras, kung paano mong pagkakasyahin. Kasi 3 anak ko, babae.
yung mga nakaraan, ngayon medyo nakakapag relax kasi bakasyon eh. Pero pagdating na ng pasukan, tatlo yan, may iba't ibang oras na kung paano mong isisingit yung ma-protectionan sila, maihatid sundo mo. Kasi bilang ama, talagang di mo naman maalis na talagang gusto mo. Safe sila lagi. Mula sa pagpasok hanggang sa ano, sabi ko nga, yung hindi mo anak, gusto mong i-safe how much mo pa yung anak mo. Talagang ayun yung puso mo na gusto mong sila, yung protektahan. Tatlong babae yan eh. Ayun yung naging challenge ko kapag nagkasabay-sabay na sila, especially asawa ko pag yahatid mo minsan sa Cubao, iniisip ko paano silang pagkakasyahin yung oras. Tapos may mga trabaho ka rin. Naging challenge sa akin yun, yung time, paano siyang i-manage. Tapos yung mga bagay na hindi ko na alam kung paano siyang i-manage, humihingi ako ng tulong sa Panginoon. Kasi ang alam ko, sabi ko sa anak ko, kinausap ko yan yung tatlo. Sabi ko, Casey, LA, si Arya, kapag hinatid ko kayo sa school, hindi ko na kayo mamomonitor. Pero one thing lang na pangahawakan nyo, ang Diyos lagi nakatingin sa inyo. Kaya yung nakaraan, nag-testimony dito, nag-offering si Casey, sabi niya, nirelease na namin siya. Medyo kinakabahan pa rin talaga kami kasi uuwi siyang mag-isa eh. Ilang taon lang si Casey. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, kung ako gusto kong protektahan sila, how much more pa yung Diyos natin sa Ama natin sa langit. Mas po protektahan yung mga anak natin. Kaya po sa mga kalalakihan po, sa mga tatay po, kung nangangamba kayo, minsan gustong-gusto nyong protektahan, yung anak nyo, gustong-gusto nyo makasama, ipagkaubayan nyo po sa Diyos. Para yung iniisip nyo pag nasa trabaho kayo, may peace po kayo. At ito po yung sa akin naman, napakalaking privilege lang rin po na bigyan ako ng maraming oras sa anak ko. Kasi maraming mga tatay nasa abroad, although gusto talaga nila makasama nila yung pamilya nila, lalo na yung mga anak nila gusto nila masubaybayan yung paglaki. Although nandun sila para magtrabaho, para maitustos dun sa ano. Pero sabi ko, na-realize ko, Lord, napaka-bless ko naman. Kasi nakikita ko yung anak ko paglaki nila. Ako yung nag-hands-on na aalagaan ko sila, napagluluto ko sila, napag-aano ko, na monitor ko. Kasi pagkatuntong ng Monday to Friday, talagang puro school na yan, pag may pasok na. Kasi yun yung typical na nangyayari sa life ko. Tapos pag Sabado hanggang Sunday, kasama ko pa rin sila. Kasi pag Sunday, gigising ako ng maaga. Gusto lang po i-share sa inyo, paano po, na-miss talaga ako sa Lord eh. Bakit na-organize yung mga bagay-bagay eh. Tapos pagkagising ko na umaga, kasabay rin sila gigising ng 4:30. Kasi gusto kong matin ng church ng 6:30. I mean, talagang alam mo yung kumikilos ng Panginoon sa buhay nila. At ang gusto kong makita nila, hindi ako. Yung na mabuting tatay. Ang gusto kong makita nila ay mabuting Diyos sa buhay ko. Mag-reflect lang po sa mukha ko. Ayun lang po. Wow, grabe. Nakaka-inspired, bro. Idol talaga kita, bro eh. So magre-resign na din ako bukas. Joke lang. So okay. Dalawa tayo kay Kuya Gerald naman. Si Kuya Gerald naman kasi is working dad naman siya. So bilang working dad, alam ko mahirap yung trabaho lalo na panggabi. Tapos yung work mo parang magkabilang mundo kasi umaga tapos gabi. Tulog sila, gising ka, gising sila, tulog ka. So yung tanong ko dito bro ay paano mo pinagsasabay ang pagtatrabaho at pagiging tatay sa bahay? Ayan, so yun nga, gaya nung sabi niya, yung trabaho po ay sa gabi. And ginagamit ko yung katawan ko para sa trabaho. Kasi hindi ko pwede gamitin yung katawan niya. So kaya katawan ko. Hindi, ang trabaho ko po sa BPO, mahigit 10 years na. So yun nga, yung pasok ko po ay sa gabi. So gigising ako, madaling araw aalis para magtrabaho, tulog sila. Pag uwi ko naman, gising sila, kaya lang pagod na ako. Hindi mo pagod lang. Kakain, pero syempre kailangan magpahinga. So, yung time namin sa isa't isa sa family, kulang talaga. Kasi magkaibang mundo talaga magkaibang oras eh. So, ang ginawa ko, nag-make some adjustments. Yung pahinga ko, hinati ko. Pag uwi ng bahay, matutulog ako 1 to 2 hours. And then, pagising, yun na yung spend ng time para sa kanila. Mga 3 to 4 hours. And then, tsaka uli ako magpapahinga. Sabay-sabay kami magpapahinga. Pero sila, habang pasarap na yung tulog nila, gigising na naman uli ako para magtrabaho. So, sa ganung setup, nakapag-adjust naman, pero mahirap. Kasi iba pa rin yung pahinga ng gabi talaga eh. Iba kahit anong gawin mong tulog sa umaga, iba yung pahinga na
yung tamang oras ng pahinga talaga. Kasi kahit matulog ka nung mararamdaman parang kulang. And especially sa health, meron ding disadvantage yun. So yun, ginawa kong adjustment is putulin yung pahinga ko para sa kanila. Makapag-spend ng time and ma-i-raise sila. And isa sa mga challenges na nakikita ko ngayon sa mga tatay is parang hindi namin masabi yung mga challenges namin. Kasi yung mga tatay, nilalahat ko na lahat ng mga tatay, mayroong mga challenges na pinagdadaanan. Sa trabaho, sa pamilya, sa finances, na hindi namin nasasabi sa pamilya namin. At hindi rin, minsan, iba-ibang dahilan, hindi nasasabi, nahihiyang sabihin sa pamilya, or minsan, mas gusto kong kimkimin na lang. Kaya ang nangyayari, ang tendency ng iba, hindi nila mai-release yung nararamdaman nila, yung pagod, yung hirap. Yung iba nagbe-break, yung iba naghahanap ng ibang outlet. Naghahanap ng ibang kaibigan, ng kainuman, doon nilalabas. And yun yung nakikita kong struggle. Yung mga tatay, hindi talaga sila showy. Hindi nila kayang ipakita yung talagang nararamdaman nila. Pero mga tatay, nararamdaman ko po yung bigat na inyong dinadala araw-araw. Yung struggle mo sa trabaho, hindi natin pwedeng ipakita sa pamilya kasi ikaw yung lakas nila eh. Nakikita ka nila na ikaw yung lakas nila. Kapag nakakita sila ng kahinaan sa iyo, yung buong family, parang manghihina rin. Yung mga tatay, nararamdaman ko po yung pagod sa katawan. Pero, iba yung pagod sa isip tsaka sa damdamin. Yung pagod sa katawan, kaya nating itulog lang yan eh. Mawawala na yan eh. Pero yung dinadala natin, laban natin araw-araw, na walang nakakaalam, kaya nating ipanalo para sa pamilya. Di ba? Kaya nating, I can say na, lahat ng bagay, lahat ng mga tatay kayang ibigay para sa pamilya nila. Kahit anong hirap ng trabaho yan, kayang tiisin. Yung iba nagtitiis, mawali sa pamilya para lang makapag-provide. Lahat ng mga bagay yun, tinitiis ng tatay. Kaya ang magandang pwede nating iganti sa kanila, pagdating sa bahay, bigyan natin ng pahinga. Mga nanay, wag na natin silang sigawan, wag na natin bulyawan. Wag na natin dagdagan yung sakit yung pagod na nararamdaman nila. Totoo lang, kasi kapag pagod na nga, sugatan na nga, physically, emotionally pagod na, tapos dadakdakan mo pa, ay nako. Kaya mag-aaway talaga kayo. Aalis yan, mag-iinom yan. Di ba? Aminin man natin mga tatay, alam ko nasasaktan din tayo. Na hindi alam ng mga asawa natin. Meron tayong mga challenges, meron tayong mga battles na tayo lang yung nakakaalam. Pero sa likod ng mga bagay na yun, nung hirap, tandaan natin, na kahit tayo, meron din tayong Ama sa langit na pwede nating pagsabihan nung mga hinanakit, nung mga pagod, nung mga sakripisyo na pinagdadaanan natin. Tandaan natin yung Ama natin sa langit, ang gusto niya, maproteksyonan ka. Katulad din ng mga typical na ama. Pero ang pagkakaiba natin sa Diyos natin, ang Diyos, kaya niyang gawin. He is able na proteksyonan ka. 24 hours, 7 days a week, gusto niya, maayos ka. Kapag hindi mo alam kung sino yung kakausapin mo, down na down ka na, sa pinaka-down na moment mo, pagod na pagod ka, wala kang makausap, nandiyan ang Diyos para sa'yo. Nandiyan ang Diyos handang makinig, handa kang damayan, bigyan ka ng lakas para harapin uli yung mga challenges sa buhay. Yung mga challenges na kakaharapin natin para sa family natin. Wow, thank you. Before ko mag-proceed sa next na question, gusto ko lang magpasalamat. Ang ganda ng session, no? Gusto ko lang magpasalamat kay Pastor Herbie sa the rest of the pastoral team na let our fathers naman, voices be heard naman. Kasi lahat naman tayo, may masasabi talaga eh. Lalo sa ating mga tatay. Na yung nalalaman natin ngayon, tatay pala natin ganito, may ganito palang hinanakit, may mga ganito pala silang battles pala na hindi alam ng iba. At least ngayon, nalaman nila ngayon na ay, may mga ganito palang mga battles din pala. Silent battles ang ating mga tatay na hindi alam ng ating mga asawa sa ating mga anak. Ang konti ng oras, pwede ba mapabaan natin? Okay, so our next question po siguro is to word of wisdom po to share sa ating mga tatay na ano po yung mga advice niyo po sa kanila, lalo na po sa mga bagong tatay, mga matagal na pong tatay, sa mga single parent. So simula po tayo kay Kuya Toti po ulit. Sige, I'll just take the opportunity muna na
kausapin yung mga anak na nandito. Kapraso lang. Okay? Kapag naririnig nyo kami na nagsesermon, okay? Lalo na yung katagang papunta ka pa lang, pabalik na ako. Okay? We're talking about our experience in life. Na dahil mahal namin kayo, may mga experience kami na ayaw naming maranasan ninyo. Alam nyo, pinakamaganda doon para tumigil yung tatay mo na kakadakdak ng ganon, sundin mo. Tatahimik na yan. Amen? So yun yung sinasabi kong may authority kami magsalita ng ganon eh. Bakit? O, sige nga, nakasakay na ba kayo sa jeep na tatluhan? Meron na ba rito? Naabutan nyo yung jeep na tatluhan? 6, naging 10. Di ba? Nakasakay na ba kayo doon sa trambya na tinatawag, pero kabayo, kalesa? Di ba? Sa parting Blooming Treat, yung mahaba. Oh, nakaka-relate siya. Di ba? Hanggang ngayon, nagdadrive ako ng full electric vehicle. Inabot pa rin namin. Di ba? Nung araw, napapakinggan namin yung mga hits ng Beatles. Di ba? Meron dyan na spiral staircase, di ba? Cascades, di ba? I like the songs of Neil Young. Inabot nyo? Di ba? The great decades of the OPM hits. Di ba? Maging yung kanta ng Korean na si Psy. Di ba? Opa Gangnam Style. Di ba? Hanggang ngayon, inabot namin yung salamin-salamin. Di ba? So we have the authority. Di ba? Nung araw, inabot nyo yung ang computer, key punching. Inabot nyo. Di ba? Yung card na gano'n, binubutas yung mga info. Yun ang computer ng araw. Floppy disk. Di ba? Ngayon, ano na? Gigahertz. Di ba? Di ba? 5G. Di ba? Andito pa rin kami. So that's our authority. Pag sinasabi namin ng isang bagay sa inyo, gusto namin yung matutunan, yung mga magaganda, at ayaw namin maranasan ninyo mga anak, yung mga experience namin hindi maganda. Okay? So sabi ko, para tumigil, sundin nyo lang yung inyong tatay. Sa mga tatay naman po, gaya ng ginawa ko, okay, pag marami na pong tanong kung paano mo i-operator, gagabayan yung mga anak mo, seek God. At balikan mo yung manual ng buhay natin, which is the Bible. Okay? Kaya minsan nagmamalfunction yung mga buhay natin bilang magkakapamilya. Hindi natin alam i-operate kasi hindi natin binabasa yung manual ng buhay natin. Amen? That's the key. Maraming bibigay ang social media o kung sino man tao, saan ba nanggaling lahat ng wisdom and knowledge na yan? Through the Bible. No? Libre pa, walang bayad. Pag nagpa-psychiatrist ka, counseling, may bayad pa yon. So hayaan nyo po na siguro ilan sa mga katatayan dito, nagwa-wonder sila, paano hindi naman namin maintindihan. Hayaan yung gabayan kayo ng aming mahal na pastor. Lahat ng tumatayo dito, nag-share ng word. And also, nandito po kami. No? Huwag po kayong mahiya, meron po tayong mga outreaches. Mga tatay, umattend lang kayo, igagabayan namin kayo sa pag-aaral ng salita. Kasi kailangan natin to upang maging matagumpay, hindi lang Kristiyano, kundi bilang mga ama sa ating mga anak. Salamat po. To God be the glory. Thank you, Kuya Dat. Buti na lang po, hindi po ako naging anak nyo. No? Kasi dati po kasi pilosopo ako. Pag sinabi po, papunta ka pa lang, Pablo, pati po tayo nagkasalubong. Okay po, Dati Dats. Go ahead po. Sa akin naman ho, sa word of wisdom or iiwan ko po sa inyo, let me just take you back doon sa aking history. Sabi ko nga, yung anak ko 38, 35, then 15. Diba 20 years ang pagitan? What does it mean? Maybe God is still processing me to be a better father. Kaya ang nung ginawa niya, I will give you another chance na ayusin mo pa yung pag-aalaga sa anak mo. Kaya sabi ko nga, God is a God of chances. Kaya kung medyo dumami anak mo, maraming chance ang binibigay sa iyo ang Panginoon. No? Kaya
pagbutihan mo palalo. Pero for me, yun yung natutunan ko dito. Kaya yung hindi ko nagawa noon, gagawin ko rito. Kasi yun yung essence of life eh. Sabi nga eh, what is the hardest exam na inabot mo sa buhay? The exam or the questions in life. We have so many questions in life na minsan hindi natin kaya sagutin. Pero kung hahanapin mo lamang ang Panginoon, seek me and you shall find. Diba? Makikita natin ang sagot sa lahat ng tanong natin sa buhay na ito. Maaring wala ka nito kasi minsan kasi kinukumpare mo yung gusto ko yung anak ko maging PMAer kasi yun ang pangarap ko sa anak ko. Pero kung hindi siya maging PMAer, yung ba talaga ang gagawin ng Panginoon para sa iyo o para sa kanya? He has another questions in life na dapat ma-solve ko rin. At siya lang ang makakasagot niyan. Kasasamahan. Lahat po ng tao, may tanong tayo sa buhay. Seek God para tayo ay samahan sa lahat ng tanong na yan at masagot ang buhay na hinaharap natin. Lalong-lalo na po, we are still working or people to being processed by God. Walang perfect sa atin. Nobody's perfect. Si perfecto lang, pangalan niya lang yon. No? But definitely, we are being processed. Sa lahat ng pinagdadaan natin, proseso po lahat ito. Kaya sana, tiyagain mo, manalangin ka, seek God lagi. Yung sinasabi nga ni Toti, kung meron kayong mga hindi maunawaan sa buhay, alam nyo ho, Bible studies, churching, dan po masasagot ang mga tanong nyo sa mga pastor na tumitindig dito, nagsasalita ng Word of God, huwag ho kayong matutulog. Kasi ho, habang natutulog ka, hindi mo nakakatch yung binabahagi ng ating pastor. Kung mahal mo, mahal nyo ba ang inyong mga kapatid o mga katabi? Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ang inyong kapatid at ayaw mo sila maiwan, gisingin mo sila pag may nagpipreach para makasama natin sila saan man tayo pumunta. Amen. Kaya walang matutulog, sabi nga ni Herman Moreno, walang tulugan. Amen. Salamat tayo, may katulong na kayo yung Asher na manggigising. Lagi na lang kami nang gigising eh. Ayun po, may iwan ko pong sa word of wisdom po, yung pagsuko. Yan. Absent ako niyan yung tinuro yan sa school eh. Joke lang. Joke lang po. Pagsuko po kasi, marami po ngayon, kasi hindi naman po ganun kadali talaga maging magulang o isang tatay. Maraming pressure, maraming challenge sa time, paano mong palalaki, paano mong i-handle, lalo na pagka lumalaki na yung mga bata, ang dami nilang tanong na mas ang hirap sagutin. Tapos parang mas matalino pa sa'yo, may mga pilosopo pa, may mga ganon. Tapos, siyempre, paano mo rin i-deal sa asawa mo pagka may problema kayo. Alam ko, pwedeng maging solusyon ng ibang katatayan, iwan na lang yung pamilya o sumuko na lang. Pero ang sinasabi ko po, huwag kayong susuko. Kagaya ng sinasabi nila Tatay Toti, dapat meron po tayong gumagabay sa atin. Nandiyan si Pastor Herbie, especially sa akin, ang ano ko po talaga si Pastor. Kapag hindi ko na alam yung gagawin, paano siyang i-handle, hindi ako mahihiyang tumawag sa kanya. Hindi ako mahihiyang i-open talaga sa kanya kung ano yung pinagdadaanan ko. Kasi hindi naman po, baka iniisip niyo pagka lalaki, dapat tunay na malalaki, hindi nag-open yan. Kumbaga, kaya mong i-handle. Hindi lahat po ng oras kaya nating i-handle. Kaya kailangan rin po natin ng kabady. May mga kumpare, may mga na alam mong makakatulong sa'yo, i-open mo. Kasi hindi naman habang buhay o habang akala mo lalaki ka is malakas ka, kaya mong i-handle yun. Kaya ang maipapayo ko po, huwag niyo pong suluhin. Kapag kasusuko kayo, isuko niyo yung bigat niyo sa Panginoon. Hindi po yun. Hindi pagsuko na yun. Kasi susuko mo, Lord, di ko na kaya. Gusto kong pasanin mo to para kapag patuloy ulit ako, paano ko i-handle tong pamilya kong ito. At hinga ng malalim, kasi ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen? Amen. So, ayan po, words of wisdom. Una sa mga anak, no? Hanggat nandiyan pa yung mga tatay natin, mag-thank you tayo sa kanila. Alam po ninyo, isa sa mga bagay na hindi na-appreciate sa mundong ito, sa mundo natin, hindi nakikita ng iba is yung sacrifice ng mga tatay. Kasi yung pagmamahal ng nanay, palagi nating nakikita yan eh. Very obvious yan, di ba? Nararamdaman pa natin yung pagmamahal ng mga nanay. Pero yung sacrifice ng mga tatay,
madalas hindi natin nakikita at hindi natin alam yung mga sacrifices ng mga tatay. Alam niyo yung mga tatay natin, kaya nilang gawin lahat para lang sa pamilya natin, para makapag-provide. Yung iba, kayang gumawa ng masama para sa pamilya, para makapag-provide. Yung bagay na para sa kanya, kaya niyang ibigay para sa mga anak, para makapag-provide. Yung sacrifices ng mga tatay, ito yung bagay na hindi natin nakikita madalas. Kaya kailangan nating i-appreciate sa kanila. Alam niyo, sobrang dami ko nakitang mga tatay na kailangan magtiis, umalis ng ibang bansa, tiisin yung homesick, magtrabahong mag-isa, para lang sa pamilya. Hindi natin alam kung gaano yung hirap na pinagdadaanan nila para sa atin. Hindi natin alam yung mga challenges na kailangan nilang gawin tong mahirap na trabaho para lang meron tayong makain. Para mabigay yung mga bagay na kailangan natin. Tandaan natin na yung mga tatay natin, kaya natin ibigay yung buhay namin para sa inyo. And totoo, hindi ko sinasabi to dahil Father's Day ngayon. Pero sa likod ng mga puso ng mga tatay, lahat kaya namin gawin para sa mga anak namin at sa mga asawa namin. Walang kahit anong hirap pa yan, kahit magkakuba kami sa trabaho, kahit na anong sakit, gaano kahirap yung trabaho, kaya namin yan lampasan para sa inyo. And sa mga nanay, let's give peace sa mga tatay. Totoo. Hindi ko sinasabi to para bawian sila. Bigyan natin sila yung kapahingahan na kailangan nila. Alam mo yon, yung mga tatay bombarded sa trabaho, pagod physically, mentally, huwag na natin silang awayin. Hanggat maaari. Okay? Kapag dating sa bahay, pagpahingahin mo muna. Kamusta ka na? Pahingahin mo muna. Bigyan mo naman ng pahinga. Pagod na sa trabaho, tapos, asan yung sweldo? Huwag naman ganun agad. Bigyan natin ng pahinga sila. And yung mga anak, huwag nyo nang busitin si tatay. Kaya pag nandyan siya, i-comfort natin sila. Kasi nga, gaya nung sabi ko kanina, iba yung challenges ng tatay. Yung mga tatay yung nagdadala ng bigat para sa buong pamilya. And para sa mga tatay, alam niyo yung mga paghihirap natin, yung mga laban na pinagdadaanan natin na tayo lang nakakaalam. Nung hirap, lahat ito worth it. At hindi natin sila kailangan singilin. Pinag-aral kita, pinakain kita, dapat suklian mo ko. Hindi. Kasi, yung mga bagay na ginawa natin para sa mga anak natin, isusukli nila yon para sa magiging anak nila. Yung mga bagay na ginawa natin para sa kanila, huwag tayong umasa na in return. Kailangan gantihan nila. Kasi isusukli nila yon, gagawin nila yon para sa mga magiging anak nila. Ako, nakita ko kung paano kami pinalaki ng tatay ko. Kahit kailan, hindi niya pinagbuhatan ng kamay yung nanay ko. At dahil nakita ko yon sa buong buhay ko, nakita ko na dapat ganito pala yung maging tatay. Ikaw yung nagpuprotekta sa pamilya. Hindi ikaw yung sumasakit sa pamilya. Kaya dahil nakita ko yon at nakita ko yung sakripisyo niya, lahat ng mga trabahong pinasok niya. Nakita ko kahit hindi niya alam, kaya kong gawin yan. Yan trabaho na yan, kahit hindi ko kaya kong gawin yan. Yun yung ginawa ng tatay ko para sa amin lahat. Para maitaguyod kami. Para mapalaki kami ng tama at wasto. Ngayon, yung mga tatay na alam ko, everyday meron tayong mga challenges sa buhay, huwag tayong sumuko. Yung bawat pagod, bawat sakripisyo na ginagawa natin para sa pamilya, na-appreciate lahat na yun ng Diyos. At darating yung time na pagka yung anak mo naman nagkaanak, dahil nakita nila kung gaano ka naging magbuting tatay, magiging ganun din sila sa mga anak nila. At kapag nakita mo yung anak mo, maayos yung pamilya, yun yung reward natin. Kasi napalaki mo ng maayos yung pamilya mo, yung anak mo, ibig sabihin, ikaw yung naging role model nila, and that will be your reward. Na ikaw yung naging pattern nila para maging mabuting tatay din. So sa lahat ng mga tatay na nakakarinig ngayon sa akin, don't give up. Kasama natin palagi ang Diyos. Alam ko, mahirap, masakit. Don't give up, huwag kang mag-give up sa pagiging tatay. Nandiyan ang Diyos palagi para sa atin. Amen. So yes, sa lahat ng mga tatay, saka
as a father or magiging tatay, we are not perfect, but we have a perfect God. Yes. Can I call on po Pastor Rafi po to wrap up and give a short message po sa ating mga tatay? Hello. Palakpakan po natin yung mga nag-speak sa atin, si Brother Toti, Sir Dads, Gerald, Rex, tsaka si JM. Ngayong Father's Day po, bida yung mga tatay, no? Bukas hindi na. Hindi. Ano ba? Kunin ko yung sinabi ni Sir Dads. Huwag po tayo magkumpara. Iba-iba po kasi yung tatay. Minsan, nakikita natin yung mga negative sides. Hindi kasi perfect yung mga tatay. Katulad nating lahat, di naman tayo perfect. Tao lang din yan. Nagkakamali. Pero, maganda, hanapin natin yung maganda sa kanila. Hanapin natin, meron yan for sure. Meron yan at least, meron ka makikita kahit isa. Para magawa nating magpasalamat sa Diyos na may tatay tayo. Kasi po, madaling maging tatay pero mahirap magpakatatay. Mahirap po yung gampanin ng tatay. Kasi imagine niyo po, ang pinapagawa sa mga tatay, yung part ng Diyos, part kasi ng Diyos yung ang tunay kasi nating tatay, ang Panginoon. Tapos binigyan tayo ng tatay natin, ng tatay sa lupa. Di naman pwede kasi yung tatay natin sa langit bumaba para mag-alaga sa atin, magtrabaho para sa atin. So nagbigay siya ng mga imperfect. Sabi niyo nga imperfect. Mga tatay na hindi perfecto. So huwag kayong umasa na dapat perfecto yung tatay ko. Hindi, talagang hindi yan perfect. Pero ang maganda dito, at least may tatay ka. At least nabuhay ka sa mundo, may tatay na ibinigay ang Diyos sa'yo. Alam ko po, yung iba sa inyo hindi makapag-celebrate ng Father's Day. Hindi happy Father's Day. Bakit? Yung tatay nyo mismo yung sumakit sa inyong kalooban. Yung tatay mismo nagbigay ng sama ng loob sa inyo. Yung iba sa inyo, sa tatay nyo hinahanap yung protection pero siya pa yung nang molestya sa inyo. May mga tatay nang iwan, ng babae, iniwan yung pamilya. May mga tatay, imbis na mag-provide, naging pabigat pa, lasinggero pa, nambubugbog pa. Minsan iniisip natin, Lord, bakit ganito yung tatay ko? Bakit ganito yung binigay mong sa mga nanay? Iniisip nyo, ba't ganito yung asawa ko? Alam niyo po kung bakit? 2 reason. Una po, yung mga tatay natin, tao sila eh. Hindi sila perfecto. Baka yung ginagawa nila ngayon, na-experience nila nung bata pa sila, sinasaktan din sila ng magulang nila, and then na-apply lang nila. Baka yung mga tatay natin, ba't sila ganyan? May mga pinagdadaanan lang pala yan. Hindi ko binabalidate yung mga kamalian ng mga tatay. Mali yun. Maling manakit, maling mambabae, maling saktan yung mga anak. Pero sinasabi ko po, intindihin natin na tao lang din yung mga yan. Hindi natin alam ano yung mga pinagdaanan nila. Alam niyo po yung number 2 na gusto kong i-point sa inyo, tapos tapusin na po natin. Kaya po hindi perfecto yung mga tatay natin. Alam niyo kung bakit? Para hindi po tayo tumingin sa kanila. Kasi tao lang po sila eh. Para po yung paningin natin, ituon natin sa totoong tatay natin sa langit. Para hindi po tayo umaasa sa tao. Kasi sinusumpa yung mga tao na sa tao umaasa. Kailangan po ang ating pag-asa nasa Panginoon. Na kahit anong mangyari, kay Lord tayo aasa. Amen? Kahit anong mangyari, meron tayong perpektong tatay. Hindi man perpekto yung nanay natin, yung tatay natin, yung mga tao sa paligid natin, ang mahalaga, meron tayong isang Diyos na pwedeng maging tatay, pwedeng maging nanay, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, laging magpo-provide, laging magpapagaling, laging magpoprotekta. Kaya wala kang dahilan para magtampo, wala kang dahilan para masabihin mo, walang kwenta yung buhay ko. Hindi. Dahil ang buhay natin, maganda, masaya, dahil meron tayong perpektong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Tayo tayong lahat. At kung meron man po ditong tatay, bago natin awitin yung song, meron ditong tatay na nakokondem ka, iniisip mo, di ka naging mabuting tatay.
Dami mong pagkukulang. Hindi ka nakapag-provide. Nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho. May mga tatay na nasasaktan sila kasi hindi nila nagagampanan yung pagiging tatay. Yung iba sinisisi mo yung sarili mo, bakit iniwan mo yung asawa at mga anak mo? Inisip mo, di ako naging mabuting tatay. Tingin po kayo sa akin, mga katatayan. Gusto ko mong sabihin sa inyo, si Lord binibigyan ka ng pagkakataon. Lahat tayo may pag-asang magbago. Amen. Si Lord binibigyan ka ng pagkakataon ngayon na pwede mong ayusin. Pwede ka pang magsimula muli sa tulong ng Panginoon. Amen. Sige, awitin natin ito. Dahil kung meron mang isa na talagang sobrang buti sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Siya yung tatay natin. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are perfect in all of your ways to us. Kung meron man pong isang pinakamahirap na desisyong ginawa yung tatay natin sa langit, yun yung i-release niya yung kaisa-isa niyang anak. Hindi para magpamilya, mabuhay ng sarili niya. Yun nga, masakit na yun sa tatay, yung aalis na yung anak dahil mag-aasawa na. Pero ang ginawa ng tatay natin sa langit, i-release niya yung kaisa-isa niyang anak, pero hindi para mabuhay, kundi para mamatay. Ang sakit nun yung mamamatay yung anak mo para sa kasalanang di naman siya ang gumawa. Para lang iligtas yung mga tao na minsan walang utang na loob, hindi marunong magpasalamat, hindi marunong magsisi sa kasalanan. Ibinigay yun ng Diyos Ama para ngayon, kahit na hindi perpekto yung tatay mo, hindi mo naramdaman yung pagmamahal sa kanya, maramdaman mo pa rin na hindi mo pa rin pwedeng sabihin walang nagmahal sa yung tatay. Kasi yung tatay natin sa langit, ipinadama niya sa ating lahat yung pagmamahal. Amen! Nung ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, para mamatay, para tayo ay mabuhay, para mabayaran yung ating kasalanan, para gumaling ka sa sakit at karamdaman, para pagpalain ka pagka nahihirapan ka, para maproteksyonan ka pagka may panganib, para magkaroon ka ng magandang buhay. Amen! Kaya lagi tayo may reason para magpasalamat sa Diyos. At para sabihin, salamat po, meron akong mabuting tatay. Amen? Taas po natin yung kamay natin. Lord, salamat po. Ama, sabihin nyo nga po, Daddy God! Daddy God! Salamat po! Salamat po! Dahil mabuti ka sa Dahil amin. mabuti ka sa amin. Salamat po! Salamat po! Dahil merong isang tatay Dahil mayroong isang na tatay tapat kong magmahal. na tapat kong magmahal. Hindi kami iniwan. Hindi kami iniwan. Hindi kami pinabayaan. Hindi kami pinabayaan. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po. Kung meron man po kaming sama ng loob sa aming mga tatay sa lupa, Lord, salamat po dahil binibigyan mo kami ngayon ng kapangyarihan para magpatawad. Salamat po. Ngayon tanggap na namin, hindi sila perpekto. At kaya hindi sila perpekto, para sa iyo kami tumingin, Panginoon.
Dahil ikaw ang aming tunay na tatay, na perpekto, na tunay na nagmamahal sa amin, na hindi nagkukulang sa amin. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa buhay na ito. Masaya ang buhay dahil meron kaming Daddy God na sobra kaming mahal. Lagi kaming tanggap, lagi kaming pinapatawad, Panginoon. At lagi kaming binibigyan ng chance na magsimula muli. Salamat po sa iyo ang papuri. In Jesus' name! Amen. Amen. Thank you so much.